People, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin. Di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naluloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yon. So kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng Mama Sam ninyo. So syempre marami tayong chika ngayon na talaga naman magtataas ang kilay ninyo. Pero syempre bago tayo chumika ng todo-todo, may chika na muna ako sa inyo. So, kaninang umaga, bumili ako ng pagkain sa 7-Eleven kasi nga late na ako pumunta sa school. So, nag-almusal muna ako dito. Tapos, pagbalik ko dito sa condo, nasalubong ko yung sasakyan ni Mr. Toyota na hinintuan niya ako ng bonggang-bongga. Tapos sabi niya sa akin, kung papasok na daw ba ako. Sabi niya, sabay na daw ako sa kanya. Tapos sabi ko, magbe-breakfast pa ako. Tapos sabi niya sa akin, gusto mo hintayin kita? Sabi ko, wag na. Sabi ko, wag mo na akong hintayin kasi okay lang naman ako na commute. So sabi ko, pumasok ka na, baka malate ka. Tapos sabi niya sa akin, available ka ba ngayon? So sabi ko, mamaya. Tapos sabi niya sa akin, so pwede tayo mag-inuman. Tapos sabi ko, pwede naman. Tapos ngayong gabi, pag uwi ko dito, tinawagan niya ako, tinanong niya ako kung nasaan ako. Sabi ko, nasa bahay. Tapos sabi niya, pwede tayo lumabas. Sabi ko naman, sige. Kaya pagkatapos ng vlog ko ngayon, so lalabas kami mamaya. Mag-shower lang ako at magpapaganda ako ng bonggang-bongga. Di ba, Christine Ann Perez? So, yan! At ito na nga, syempre gusto ko munang magpasalamat din sa inyong lahat sa walang sawang pagtutok ninyo dito sa channel ko ng bonggang-bongga sa lahat ng mga sumusuporta dito kay Mama Sam Vlog. Maraming salamat po. Sana mabisita nyo rin po ang Sam Bruce's Crown. So, eto na, syempre, marami tayong chika ngayon na talaga naman, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Kaya, guys, huwag na nating patagalin. Para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa bagong Miss Venezuela na lalaban sa Mexico? May anak din. Nakakaloka. So, ako, ang masasabi ko, congratulations sa bagong Miss Venezuela na talaga namang bonggang-bongga yung beauty niya. Yung beauty niya nakakaloka. Ito ay wala nang iba kundi si Elena Marquez Pedrosa. O, di ba? So, isa na siyang mother. Tapos, yung anak niya malaki na. So, alam naman natin dito sa Miss Universe, pasok sa banga ang may anak. Kaya lang, parang, paano mo matatawag tong Miss Universe kung merong Mrs. Universe? Kung, alam mo yun, may anak na yung mga sumasali dito. So, nalulungkot ako kasi parang, ang Miss Universe ngayon ay parang, alam mo, papunta na dun sa pa-Mrs. Universe. So, nasundan ng ang Colombia last year, ngayon nasundan na naman ng another Miss na naman na may anak. Ako sa totoo lang, hindi naman ako against sa kanila kung gusto nila sumali sa beauty pageant. Pero kasi parang yung Miss Universe, sa totoo lang naguguluhan na ako sa kanya. Imaginein mo, another mother na naman ang isasali nila sa susunod na taon. So ilang mother ang magiging candidates dyan, ilang gay ang magiging candidates dyan. So para sa akin kasi, okay lang naman kung gusto nila sumali sa pageant, pero may mga Mrs. Universe, merong Miss Gay, Miss Queen International na pwedeng sumali doon ang mga transgender. So, kasi parang nakakaloka na wala na yung pagiging Miss ng Miss Universe. So, yon. Natutuwa naman ako kasi at least na ipanalo niya yung pageant, and then, Diyos ko naman, sana nag-alaga na lang siya ng anak niya. Yung anak niya na lang sana ang hinintay niyang lumaki at isali sa Miss Venezuela. Nakakaloka. Tumbling naman ako. Sa Pilipinas kaya, may sasali kaya na may anak din at ipapanalo din kaya. Nakakaloka no, nawala na yung ano. Nakakatakot dito, baka sa susunod na taon or mga after 5 years, lahat sila may anak. Di ba? Nakakaloka. Tapos tinanggal pa yung yung age limit. So ano na mangyayari sa Miss Universe? O, di ba? At hindi ko alam. So tingnan natin, good luck sa kanya sa mga susunod niyang
eksena dito sa Miss Universe. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ang bagong Miss Universe Venezuela ay ka-prototype ni Miss Nicaragua. Anong masasabi mo dito? Actually, kapag nakapusod naman yung buhok niya, iba naman yung nakikita mong itsura niya. Pero kasi merong angulo na ginagaya niya yung bagong Miss Universe. Ako para sa akin, medyo pagdating sa ganyan, medyo mali yan. Yung alam mo yun, yung gagayahin or magiging ka-prototype mo yung bagong Miss Universe. For sure, ang hahanapin nila sa susunod na taon, ibang klase naman, no? Di ba? So ngayon, sumugal ang Venezuela sa isang may anak kasi ang Colombian beauty, ang kauna-unahan na nakapasok nga doon sa Miss Universe ay may anak. So ngayon, tignan natin. Kaya lang kasi ka-prototype niya si Miss Nicaragua. So, tingnan natin kung gagayahin niya pa si Miss Nicaragua sa susunod na taon sa laban nila sa Miss Universe. So, congratulations. I'm happy for her. Yes, may pagka-prototype sila. Yung, kumbaga, parang may pagkakahawig, di ba? Sa kilay, sa makeup, sa basta maraming angulo. Kamukha niya si Miss Nicaragua. So, yan. At good luck sa kanya. At para sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, sino ang mas matindi? Miss Venezuela or Miss France? Kasi nga, ang Miss France, meron ng ito ang kauna-unahang candidates para sa susunod na taon sa Miss Universe. And then, ito naman si Miss Venezuela ay, ito nga, may bago na silang reyna na si Elena. Ako para sa akin, dapat silang maghanda kung gusto nilang manalo or kung gusto nilang makapasok sa semifinals. Ang France na El Tocuyo uli sila ng pangalawang pagkakataon nung nakaraan. So, sana yung France ngayon ay mapagandaan niya ng maigi yung laban niya sa Miss Universe para, alam mo, makabalik sila sa semifinals. Alam naman natin ang Miss France, taon-taon yan talaga pumapasok yan din sa semifinals. So ngayon, parang feeling ko nahihirapan sila. So sana makaariba tong bagong Miss France. And then si Miss Venezuela naman, naka-top 10 sila noong nakaraan taon. So, I wish na mapantayan niya na maka-top 10 din. Or sana mas higit pa. So, good luck. Good luck sa kanilang dalawa. Abangan nila si Miss Philippines. Di ba? So, yun. Si Miss Philippines kasi ang magpapataob sa kanila ng bonggang-bongga. Charot! At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa bagong Miss Venezuela International? So tingin mo, kaya niya kaya mag-back-to-back para sa Miss International? At sa tingin mo, Mama Sam, sino ang mas matindi? Si Miss International Philippines o si Miss International Venezuela? Actually, pares naman din sila magkamukha na yung beauty nila ay Morena Beauty, di ba? Kasi parang ngayon, nagpasok tayo ng Morena Beauty dito sa Miss International na ilalaban nga natin sa susunod na taon. And then, sana mapagandaan to ng bonggang-bongga ni Angelica kasi syempre, ang susundan niyang yapak yung ginawa ni Nicole Bormeo na naka-third runner-up dito sa Miss International. I wish medyo malaki ang demand sa kanilang dalawa. Kumbaga yung pressure nandoon kasi si Miss Venezuela back-to-back. Parang pili ko hindi niya kakayanin yung back-to-back. Charot! So, yun. Maaga pa naman. May isang taon pa naman silang preparasyon. So, sa October pa naman sila lalaban ng Miss International next year. So, abangan natin kung ano ang mangyayari or ano ang beauty na makikita natin dito kay Miss Venezuela sa susunod na taon at kay Angelica Lopez. Tingnan natin kung kakabog ba yung mga beauty nila sa Miss International. So, parehas silang Morena Beauty, di ba? So, good luck sa mga girls na to. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Tracy, sila laban ng Miss Universe Philippines. So, tingin mo, mananalo kaya siya, Mama Sam? Si Tracy Gabriel, di ba? Tracy Gabriel, tama ba? So ako para sa akin, magaling to pagdating sa communication skills, the way kung paano siya magsalita. Pero kasi medyo may kaliitan lang to. Yun yung isa sa mga nakikita kong magiging problema niya. Kung ganda, maganda naman. Very classy yung beauty. So depende sa makakalaban niya. Lalo na ngayon, matunog nandiyan dyan si Atisa Manalo. Medyo mahihirapan to si Tracy
si Tracy Gabriel. I hope na kaya niyang sumabay. Pero kung yung determinasyon niya ay talagang nandoon, walang imposible. Malay mo naman, di ba? Biglang siya ang makasungkit ng corona, hindi natin alam. So, basta laban lang, Tracy. Kung ano yung dapat mong gawin at dapat mong ihanda sa sarili mo para masungkit mo ang corona ng Miss Universe Philippines, go. So, supportado ka namin. Di ba? Ayun na naman yung importante dyan eh. Masuportahan natin siya ng bonggang-bongga sa darating yan laban dito sa Miss Universe Philippines. Nako, medyo mahirap to para kay Tracy. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa beauty ng ating Miss Earth Philippines na si Liana na talaga naman, oh my God, sa kanyang pictorials na swimsuit. Oh my God, ang sexy. Nakita naman ninyo yung body. Talagang, Diyos ko, body shape kung body shape. Talagang pinagandaan talaga ni Liana ang kanyang laban dito sa Miss International. At all na talaga siya, give at all, di ba? Tinotodo niya na. And then, I'm so excited to her kasi parang feeling ko na talagang kakabog siya ng bonggang-bongga. And then, I'm so excited kung ano yung magiging resulta ng Miss Earth ngayong taon na to. Kung ito ba si Liana ang makakasungkit ng corona. But katawan pa lang, Diyos ko, palaban na. At may ibubuga naman talaga kung katawan ng pag-uusapan. So, I'm happy for her. And then, let's see. Tignan natin kung ano yung ipapakita niya sa susunod na eksena niya pa dito sa Miss Earth 2023. So, laban lang yan. Kayang-kaya mo yan. Nakakaloka. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, Kathleen Payton, nag-iingay na rin para sa kanyang laban sa Miss Universe Philippines. So, anong masasabi mo dyan, Mama Sam, na makakatapat niya si Atisa Manalo sa kanyang laban dito? Tingin mo, Mama Sam, kaya niya kayang kabugin ang pambato na isa sa mga pinakamalakas na si Atisa Manalo dito sa Miss Universe Philippines? Alam mo, sa totoo lang, isa din to, naluloka din ako sa babaeng to. Hindi ko ba naman alam kung bakit kailangan nilang magsabay ni Atisa Manalo. Kathleen Payton, isa sa mga angelic face. Ito naman yung panlaban niya talaga dito sa Miss Universe Philippines. I hope na hindi siya masayang. Ang problema ko lang din dito kay Kathleen Payton, medyo may kaliitan din lang to 5'6". So, ang kanyang height. I hope na na madaan niya talaga sa performance level, and then plus, syempre yung Diyosahan niya. So, nung nakaraan taon pa to nagpiprepare dito sa kanyang competition sa Miss Universe Philippines. So, yon. So, gusto niya talagang lumaban ng Miss Universe. Ako, okay lang yan. Sige, try lang niyang lumaban and then tignan natin kung ano ang kanyang eksena. Sabi ko nga, kung talagang malakas yung loob mo, bakit ka uurong, di ba? So, ako, para sa akin, sige, tapatan niya si Atisa Manalo, and then, sabi ko nga, meron naman siyang panlaban dito, yung angelic face niya talaga, yung kanyang pangkabog dito sa Miss International, sa Miss Universe. And then, ako parang feeling ko, malakas din yung laban ni Kathleen Payton kasi in terms of communication skills, makuda din si girl, styling, performance, at naging title holder siya sa international pageant. And then, I think kayang-kaya niya tapatan si Atisa Manalo. So, kung talagang magaling siya, mananalo siya. So, yun. Ayun lang yung masasabi ko. Kasi si Atisa Manalo, medyo nakakatakot din eh. Nakakatakot din tong yung kalibre ni Atisa talaga. Pero, sabi ko nga, kung si Kathleen Payton ay talagang matapang at talagang very strong, bakit ka matatakot kung nandiyan si Atisa Manalo? Kung ganda ang pag-uusapan, I think may ganda talaga siya. Kasi angelic face nga siya. Yung, alam mo yung Diyosahan din yung mukha. Tapos, may body siya. Meron siyang performance level din. And then, meron din talaga naman siyang ipinapakita na galing talaga pagdating sa entablado. So, ngayon, paghandaan niya ng maigi sa lahat ng aspeto. Kumbaga, kabugin niya si Atisa Manalo. Huwag kang matakot, di ba? Kumbaga, give at all. Sabi nga ganon. Try your best, di ba? Yun lang naman ang importante. And then, tingnan natin kung ano ang ipapakita niya sa competition na to dito sa Miss Universe Philippines. So, I'm so excited yung bardagulan ng dalawang kandidatang to. Sa ngayon, silang dalawa pa lang ang alam ko na confirm na sasali sa international
arena sa international stage ng Miss Universe Philippines. Pero hindi ko pa alam kung sino ang makakalaban nila. Baka may dumating pang mas matindi sa kanila. Di ba? So yun, so good luck kay Kathleen Payton, good luck kay Atisa Manalo, and good luck sa atin lahat. So hindi ko alam kung sino ang mananalo sa kanila. Maaga pa para mag-isip. So abangan pa natin kung sino pa yung mga naririnig natin na magiging official candidates. But for now, Kathleen Payton and Atisa Manalo confirm nga daw sa Miss Universe Philippines. So yun, so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga nangyayari ngayon, sa mga pambato ng Miss Venezuela sa Miss International at saka sa Miss Universe? Tingin ninyo, kakabog nga ba sila ng bonggang-bongga sa international stage ng Miss Universe? And then, ano naman ang masasabi ninyo kay Liana Aduana na talagang, nako, sumasabog na siya ng bonggang-bongga? And then, of course, ano naman ang masasabi mo kung magtatapat nga si Kathleen Payton at saka si Atisa Manalo, sino kaya ang magiging next Miss Universe? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang opinion mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys, maraming salamat po. Syempre, sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. So yun guys, kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.